Alam naman natin may mga retired military na gustong pabaksakin si Pangulong Marcos Jr. So binabantayan na yan ng gobyerno na para, kasi sa totoo lang, pag meron pong destabilization attempt, hindi lang naman si Marcos ang apektado, hindi lang Malacanang, yan po ay makaka-apekto din sa ekonomiya natin, pati po tayo apektado niyan. Hindi ba, Yusek? Kaya nga, so sino ba yung una, sino ba yung makikinabang kapag ang Pangulo ay bumaba sa pwesto? Bakit yung makikinabang tahimik pagdating sa ganitong klaseng issue, pero maingay sa mga issue na wala daw ginagawa and everything ang Pangulo at ang gobyerno, walang puso sa ating mga kababayan, ganun lang yung ingay niya. Pero patungkol sa mga issue ng destabilization, tahimik siya. Bakit? Makikinabang siya. Umaga banat ng banat lang. Banat ng banat, gusto niyang ang tao magalit sa Pangulo sa pagsasabing walang ginagawa ang Pangulo. 'Di ba? Yun yung balak talaga nila. So, sino ba naman ang nagbabapak, ang gustong bumagsak ang Pangulo? Hindi ba yung mga kaalyado niya, yung mga bata niya? Tapos pagdating dito, ang tahimik niya, hindi niya pinipigilan. Why? Makikinabang kasi siya. Itong kumari ko, obsessed na obsessed na obsessed, okay, sa ating Vice Presidente. Akalain mo yung sinasabi niyang pagdi-destabilize daw ng mga ex-militar sa gobyerno ni Bangag, ipinapahid pa niya sa Vice Presidente. Tahimik daw si VP sa issue na ito dahil siya ang makikinabang. Excuse me, Mars. Kung merong mang makikinabang, okay, kung sakasakaling bababa na sa pwesto ang adik na si Ngagva, hindi si Sara yun. Kami. Ang mga Pilipino, ang taong bayan, ang inang bayan, ang Pilipino sa makikinabang, hindi si Sara. Si Sara lang ang magiging daan para magkaroon ulit ng maayos na sistema. But when it comes to makikinabang, sino? Kami yon. Ang problema sa inyo yan eh. Gusto nyo kayo lang nakikinabang. Ayaw nyong bumaba sa pwesto si Bangag kahit na wala na ito sa hulog. Kasi nga, kayo yung nakikinabang. So gusto nyo kayo lang makikinabang. Ayaw nyo may makikinabang na iba. Masyado kayong selfish, day. Di ba? Kaswapangan yan, Mare. Kaswapangan. Putang ina, hindi nyo na iniisip yung bayan. Galit na galit kayo, makikinabang si Sara. Gusto nyo, kayo lang makikinabang. What the fuck? And speaking of destabilization, sino bang nagde-destabilize sa gobyerno? Di ba si Bangag mismo, kayo mismo? Bakit ba bumagsak, sadsad hanggang impyerno ang ekonomiya ng Pilipinas? Kasi nga, di ba, dahil kay Bangag. Lahat ito kay Bangag. Lahat ito sa mga cabinet members niya na puro palpak din. Ano nga bang mapapala natin dito sa mga cabinet members si Bangag, yung mga appointees niya? Kung magnanakaw ang presidente, naturalmente, magnanakaw din yung mga yan. Destabilization pa kayong nalalaman. Kung meron mang nagde-destabilize ng gobyerno, si Bangag mismo yun. Tapos yung sasabihin mo pa na parang inuudyo ka ni Sara, na magalit ang mga Pilipinos dahil sa issue na walang ginagawa si Bangag, etc. bla bla bla, may gulay. Ano kami mga bata? Kitang-kita naman sa buong mundo na wala talagang ginagawa si Bangag. Hindi kami kailangan suhulan ni Vice President Sara. Hindi kailangan. Dahil kitang-kita naman ng mga Pilipino na talagang walang ginagawa si Bangag. Isipin mo nga sa dami ng bumoto dito kay Ngagva, 32 million, 31 million. Akalain mong sumadsad. Umabot ng -3 ang trust rating ng Pangulong ito. Sa 31 million na boto mo, sumadsad hanggang impyerno, yung rating mo sa survey, may gulay. Ibig sabihin, wala ka kasi talagang silbi, inutil ka, wala kang pakinabang. Ang nakikinabang lang sa'yo, yung mga kaalyado mo. Kaya tigil-tigilan niyo yung pagpapahid kay VP Sara ng destabilization na yan. Yung mga militar na yan, yung mga ex-militar na yan, yung mga kababayan natin na against sa ginagawa ng pamahalaang ito, ay walang kinalaman si Sara. Huwag niyong ipahid sa kanya. Alright?